Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu, hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, maggalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudeo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala.
Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapapansin natin kung tayo ay magsisimba o nakapagsimba na, nakakaiba ang kulay sa simbahan ngayong araw ng linggo. Ang kulay ay rose, kaya tinatawag itong Rose Sunday o kaya pink. This is a lighter color than violet. Tinatawag pong linggong ito na Gaudete Sunday. Ang salitang Gaudete sa Latin ay nangangahulugang magsaya. Totoo na may penitential aspect ang Advent. Kailangan magsisi. Kailangan magpenitensya. Ito ang panawagan ni Juan Bautista. At magtimpi at magtrabaho habang naghahanda. Pero ang mga ito'y ginagawa natin ng may pag-asa. Pag-asa sa masayang darating. Masaya ang ating pinaghahandaan. At yan po ang message ng Gaudete Sunday. Habang kayo ay nagsisikap, habang kayo ay nagtatrabaho, habang kayo ay nagsisisi, maging masaya kayo. Kaya sa unang pagbasa natin, narinig natin ang panawagan ni Propeta Isaías. Aliwin, aliwin ang aking bayan. Comfort, comfort my people. Tapos na ang pagdurusa nila. Bayad na ang pagkakasala nila. Makakabalik na sila sa kanilang bayan. Magandang balita ang dala-dala ng propeta. Pagagalingin na ang sugat ng puso. Palalayain na ang mga bihag at mga bilanggo. Yan din po yung message ng ating Advent. Ang pagdating ng Panginoon ay magdadala ng kalayaan at ng kagalakan. Kaya panawagan sa atin sa ikalawang pagbasa natin, maggala kayong palagi. Palaging magpasalamat at magdasal. Matutuwa tayo kung marunong tayong tumingin sa mga biyaya na tinatanggap natin. At marami tayong biyayang tinatanggap. Huwag lang sana nating tingnan ang ating mga pangangailangan, ang mga bagay na wala tayo. Kilalanin natin ang mga mayroon tayo. At sabi ko nga, napakarami niyan. Ang ating kalusugan, ang ating kamag-anak, ang ating trabaho, ang ating pag-aaral, ang ating ari-arian, ang ating mga talents. Ang dami niyan. Ipagpasalamat natin ito sa Diyos. Kasi ito'y binigay din ng Diyos sa atin. Kaya yan, kung tayo ay marunong magpasalamat, mas magiging masaya tayo. Pero kung nakikita lang natin ang mayroon yung iba at ang wala tayo, ay maging malungkot tayo. Kaya ang inaasahan natin ngayong panahon ng Adbyento ay pahalagahan ang mga biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. Kaya tuloy ang ating pink or rose Sunday ay ang katangian niya ay joyful expectation. Wala pa, ini-expect pa lang natin. Ngunit joyfully na inaantay natin na ito'y dumating. Hindi itong isang pag-aantay ng bibitayin o pag-aantay ng isang paparusahan na takot na ito'y dumating. Hindi, tayo ay inaabangan natin. Excited ang mga Hudyo pagdating ni Juan Bautista. Magaling siyang magsalita. Forceful ang kanyang pagpapahayag. Kahanga-hanga ang kanyang buhay ng penitensya. Akala nila siya na ang darating. Si Elias kaya
na kanyang inaasahan, o si Jeremias o isa sa mga propeta. Pero hindi, maliwanag na sinabi ni Juan na siya ay yung tinig lang na nananawagan na ihanda ang ating sarili sa dakilang pagdating ng Panginoon. Kung hanga na sila sa Kanya, abangan nila ang mas dakila na darating. Hindi nga siya karapat-dapat na kalagin ang panyapak ng darating na ito. Napakadakila niya. Talagang dakila siya. At nandyan na siya. Hindi lang nila siya nakikilala pa. Pero nandyan na. Kaya mas lalo dapat silang mag-pay attention. No? Kasi nandyan na siya sa piling nila. Itong mensaheng ito ni Juan Bautista ay angkop na angkop sa ating panahon. Talagang nandito na si Jesus. Kailangan lang natin siyang mas pansinin pa at pahalagahan. Kaya mga kapatid, habang tayo nag-aabang sa December 25 o nag-aabang sa muling pagdating ng Panginoon, sana abangan natin ang pagdating niya ng may kagalakan. Magkakaroon tayo ng kagalakan kung marunong tayong tumingin ng utang na loob. Kung marunong tayong magpasalamat sa mga biyayang nasa atin na. At ito po ay naipapakita natin ang ating pag-aabang sa pamamagitan ng ating mga dasal. Kaya sinabi din sa atin, pray always. Palagi tayong magdasal at sa pagdadasal natin, mas tumitindi ang ating pananabik na siya ay dumating. Kaya ngayong Pink Sunday o Gaudete Sunday o Rose Sunday, pinapaalaala sa atin na hindi dapat maging mabigat ang loob natin habang tayo ay naghahanda, habang tayo ay nagsisisi, habang tayo nagsisikap na magbago. Mas maging masigasig tayo kasi maganda, mabuti, dakila ang darating sa atin.